He felt the immediate and urgent response of his body at sa palagay niya ay naramdaman din nito iyon. Nakita niya ang bahagyang natigilan nito. Umawang ang bibig nito. Parang may sasabihin nito. Hindi na niya binigyan nito ng pagkakataong magsalita. Hindi na kasi siya nakatiis. Masyado na siyang natakam ng mga labi nito. Agad niyang sinakop ang mga iyon. Panalangin lang niya ay huwag pumalag ito. Hindi lang sa hindi pumalag ito. Pagkalipas ng saglit na paninigas nito ay nadama niya ang pagtugon nito sa halik niya. Ibinuka nito ang bibig nito. Bagay na nagbigay ng kalayaan sa kanyang manaliksik sa loob niyon. At hindi niya pinalagpas ang ganoong pagkakataon. He thrust his tongue inside the warmth of her mouth, tasting the sweetness within. Para siyang mauubusan ng hininga sa ginagawa niya. At pakiwari niya ay sagit-sit siya sa sobrang init na bumabalot sa kanya. He had told her they would not have sex if she did not want to. Akala niya noon ay kaya niyang kontrolin ang urges ng katawan niya. Nagawa naman kasi niyang pigilan niyon sa ilang mga pagkakataong may nakasama siyang babae. Pero sa pagkakataong iyon ay tila napakahirap. Halos imposible na nga yata na gawin iyon. Mabuti na lang at nasa isang pampublikong lugar sila, kung hindi baka kung ano nang nagawa niya. But it was more than physical need that was making him crazy. Parang hindi sasapat lang ang simpleng pag-angkin niya kay Mara. Sa halip ay baka makadagdag pa iyon sa maigting na pangangailangang nadarama niya dito. Kanina pa lang ay nakita niyang nakaswimsuit ito ay nagsimula ng umakyat ang temperatura niya. She looked so sexy, so tempting that he found himself feasting his eyes on her. At ngayon nga ay yakap na niya ito at maalab na hinahalikan. It was like heaven on earth. Isang malakas na alon ang humampas sa kanila. Dahil doon ay para silang binuhusan ng isang balding tubig. Sabay silang nasa med. Sapat na iyon para mahimasmasan siya kahit paano. Tumatawang pinakawalan niya ito. Race you to shore? Hamon niya dito, saka siya mabilis na lumangoy pabalik sa baybayin. It was a blissful day. Payapa si Mara habang nakasandal siya kay Den. Nasa lilim sila ng isang puno. Patapos na ang birthday party ng mama ni Gwen at maya-maya lang ay uuwi na sila. She had fun. She had to admit. Tuwang-tuwa siyang kahit panay ang rampa ni Gwen sa harap ng mga bisita, kasama na roon si Den ay parang hindi napapansin ito ng lalaki. Sa kanya parati nakatuon ang atensyon nito at natuklasan niyang nakaka-addict ang papansin nito ng ganon sa kanya. It made her feel as if he was really her husband and that he was in love with her. Kahibangan yon, alam niya. Nilinaw naman ito sa kanya na wala na itong pagtingin sa kanya. Pansamantala lang na hindi muna niya hinarap ang katotohanan dahil mas masarap mag-ilusyon. Things happened so fast. Ang hirap tukuyin kung kailan nagsimulang maging ganon ang nadarama niya para sa lalaki. Pero hindi na yata mahalagang alamin pa. Ang mas dapat niyan tuklasin ay kung paano hahanap iyon ng lunas. Tired? Bumaling ito sa kanya. His face was so close, she was tempted to stretch herself a little so she could kiss him. Mabuti na lang at nakapagpigil siya. Hindi gaano, sagot niya. Hinagod nito ang pisngi niya. Hindi niya alam pero parang ang sarap-sarap idantay ang mukha niya sa palad nito at parang gustong-gusto niyang lalong sumiksik dito. It seemed she was losing her mind. I think we better get ready. Sabi nito kapag daka. Mahaba-haba pa ang biyahe natin. Okay, ayaw pa sana niyang umalis sa kinaroroonan niya pero pinilit na niya ang kanyang sarili. Naging matiwasay ang sumunod na mga araw. Nagpatuloy ang pagbuti ng lagay ng kanyang daddy at sandali na lang daw ay mailalabas na nito mula sa ospital. Naging abala siya sa pagpipinta. Malaking bagay talaga ang may inspirasyon dahil naging mabilis ang pagtatrabaho niya. Inuna niyang gawin ang isang larawan ng tanawin mula sa bintana ng studio niya.
Ilang beses na niyang tinangka iyon noon pero hindi siya nasisiyahan sa kinalalabasan niyon. Pero ngayon ay tila perpekto ang timpla niya ng kulay, ang paglalagay niya ng akmang shading at ang kabuuan ng kanyang obra. Tinanggap agad ang gawa niya ng kaibigan niyang may gallery. Ang isinunod niya ay ang portrait ni Den at kitang-kita niya sa kinalalabasan niyon ang damdaming pinipilit niyang itanggi. Dahil doon ay itinitigil uli niya ang pagbuo ng larawan. Sa halip, inabala niya ang sarili sa pag-iisip ng ibang tema. Kahit naguguluhan siya sa nararamdaman niya, ay kontento naman siya. Nakakagulat nga para sa kanya na nawala ang pagiging restless niya. Kung dati hindi siya mapakali sa bahay, ngayon ay kontento siya sa routine niyang bahay-ospital lang. At sa gabi, kapag umuwi na si Den ay parang lalong nakokompleto ang kanyang kaligayahan. He had turned into a attentive husband. Habang kumakain sila ay pinag-uusapan nila mga ginagawa nito. At nang ma-discharge ang kanyang daddy ay may ilang mga pagkakataon na sinamahan siya nito sa paghapunan sa dating bahay niya. Kung minsan naman ay siya ang nagpupunta sa opisina nito na dating opisina ng kanyang daddy. He would always look surprised but happy each time she did. Kadalasan ay sumasama ito sa pag-alis niya kahit para mag-lunch lang o mag-snack sa labas. Gusto na nga niyang isipin na kahit paano ay may nadarama na ito para sa kanya. Sinasariwa niya ang mga pagkakataong iyon habang nag-aalmusal siya sa patio ng bahay ni Den isang umaga. At habang nilalaro niya sa diwa niya ang mga alaala ay napapangiti siya. She did not want to feel happy. Para maging masaya siya ng ganoon dahil kay Den ay isa lang ang ibig sabihin. He had become very important to her. And she should not or could not allow that to happen. Delikado ang lagay ng puso niya kapag hinayaan niya mangyari iyon. Iyon nga lang, paano ba niya pipigilan ang nadarama niya? Nasa akto siya ng pagdadala ng tasang may kape sa bibig niya ng may tumimbre. Paglapit niya sa gate ay isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang express delivery service ang bumungad sa kanya. Para po kay Mrs. Mara Legaspi, sabi nito. Ako yun. Aniya, pagkatapos niyang pirmahan ang acknowledgement receipt ay iniabot sa kanya ng lalaki ang isang pakete. Hindi pamilmar sa kanya ang return address na nakasulat doon. Tuloy nagtaka siya. Dinala niya sa mesa ang pakete at doon na niya binuksan iyon. Isang folder ang laman niyon. Nang buklatin niya, sa unang pahina pa lang ay natigilan na siya. Hindi nagtagal ay abala na siya sa pagsuri at pagbabasa sa nilalaman ng folder. Sa bawat pagbuklat niya ng pahina ay tila may punyal na tumatarak sa dibdib niya. I just thought you should know about this. Iyon ang nakasulat sa pinakahuling pahina. Hindi niya alam kung dapat niyang paniwalaan ang nakasaad sa mga nakita niya. Posible kasing may ulterior motive ang pagdadala niyon sa kanya. Pero hindi rin siguro dapat na ipagwalang bahala niya iyon. Napasandal siya sa kanyang kinauupuan nang matapos siya sa pagbusisi sa nilalaman ng folder. Nakatulala lang siya, lumong-lumo. Ilang sandali ang lumipas bago niya namalayang umaagos na mga luha sa mata niya. Hinayaan muna niya ang sariling umiyak. Kailangan niya iyon, kahit para man lang gumaan-gaan ang napakabigat na pakiramdam niya. Pero hindi rin niya pinatagal ang pag-iyak at pagkatapos niyon ay pinilit niyang utak niyang makabuo ng kanyang magiging hakbang. After composing herself, she went inside the house. Nagkulong siya sa library at doon niya tinawagan ng isang taong makapagsasabi sa kanya kung gaano katotoo ang impormasyong ibinigay sa kanya. Hello, Tito Alfred? Aniya nang sagutin ang tawag niya. Oh, Mara, napatawag ka. Sagot nito. I need your help. Wika niya. Tungkol saan? About some facts. Facts? What facts are you talking about? Medyo sensitibo at ngayon pa lang ay nakikiusap na ako sa inyo na sana ay maging tapat kayo sa pagsagot sa akin.
What is this about? Nakaka-worry ka naman. It's about the man I married. Halatang nataranta ito. Sa salamin ng ladies' room ay tiniyak niyang maayos ang itsura niya. She was going to a bottle but that did not mean she needed to look shabby when she did. Mas gusto nga niyang mukhang calm, cool and composed siya sa pagharap sa kokomprontahin niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang Tito Alfred ay nagbihis siya at pagkatapos niyang matiyak kung nasa ng asawa niya ay nagtungo na siya roon. Nang makontento siya sa makikita niyang refleksyon ay sakalang siya lumabas ng banyo at tinahak ang maigsing pasilyo maghahatid sa kanya sa taong pakay niya. Tinanguan lang niya si Gwen saka nito itinuloy ang pagtatype sa computer nito. Binuksan niya ang pinto ng opisina ng asawa niya saka niya pinindot ang lock niyon. May kausap ito sa telepono nang datnan niya ito. I know we should renegotiate but naudlot ang sinasabi nito nang mapansin nito ang pagpasok niya. Halatang nagulat ito. I'll get back to you, okay? Anito sa kausap. Saka ibinaba na nito ang telepono. Mara, what a surprise! Saad nito. Tumayo ito, nakalahad sa kanya mga kamay nito nang salubungin siya nito. I want an annulment. Kagyat na pahayag niya. That was not her game plan. Ang orihinal na plano niya ay ang kausapin nito ng malumanay. Tanungin nito at alamin ang buong detalye. Pero nang ibabaw ang sama ng loob ng ayaw magpakimkim, humagalpos agad iyon sa sandaling makita niya mukha nito. What is this about? Kumunot ang noon nito. It's about the web of deception the people close to me wove. Saad niya. Mara, ano bang pinagsasabi? Kabag-anak mo ba si Tito Alfred? Sabad niya. Napatda ito. What has that got to do with? Just answer my question. Yes or no? Are you related in any way to Tito Alfred? And please, don't lie. Yes, pabuntong hiningang usal nito. Parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang sama ng loob sa inamin nito. I didn't even know about him and who he was working for. Paliwanag nito. Second degree na kasi ang pagiging magkamag-anak ng mga ito at hindi raw ito naging malapit sa pamilya ng kanyang Tito Alfred. Until there came an occasion where their paths crossed. Reunion nito na halos buong saling halahi ay naimbitahan. At kakuntsaba kanila ni Daddy sa paggigipit sa akin, right? Mara, saan mo ba kinukuha ang mga... Don't bullshit me then. Sagutin mo na lang ang mga tanong ko. Pakli niya. Let me explain. I don't need an explanation. Just say yes or no. Mara, so it's true, isn't it? Nagbuntikang mabasag ang tinig niya. The feeling of betrayal was so great she did not have the first idea how to deal with the pain it was giving her. Mabuti sana kung sino lang ang nakaunulo sa kanya. Pero iyon ay ang mga taong malalapit sa kanya, mga taong pinagkakatiwalaan niya. Please, let's talk about this. Pahinuhod sa kanya ng lalaki. Mapaklang ngiti ang lumabas sa mga labi niya. There's no need to do that. I've gotten my answers. Iyon lang ang kailangan ko sa'yo. Saad niya. Huwag ka mag-alala. Sa inyong tatlo ni na Daddy ay sa'yo siguro ako pinakahihindi dapat magalit. Dahil sa inyong tatlo, you mean the least to me. Nagkataon lang siguro na ikaw ang naging susi ng lahat kaya hindi ko maiwasan na magdamdam din sa'yo. Kung alam ko lang ang papel mo sa lahat ng ito, hindi na sana. Don't even think about it. Babala ng kanyang isip. Muntik kasi niyang maibulalas na hindi na sana kita minahal pa. And yes, that was what she felt for him. She had fallen in love with his man. Hindi niya sinasadya. Pinigilan pa nga niya pero nangyari pa rin iyon. At ngayon ay nakaambang pagbayaran niya ang katangahang iyon. Hindi na sana kita hiniyang makalapit man lang sa akin. Because the truth is, you disgust me. Pag-iiba niya ng dialogue na muntik nang lumabas sa bibig niya. Parang nasaktan ito sa sinabi niya.
Ngumiwi kasi ito bagaman tila pinilit nitong palisin agad iyon. Mabuti nga sa iyong masaktan ka sa loob niya because the hurt I am feeling right now is beyond words. Naglaro sa pandinig niya ang naging pag-uusap nila ni Tito Alfred. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.